Good morning, brothers and sisters in Christ. Good morning, Father. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Para sa atong mga igsuon sa Visayas, Mindanao, maayong aga, maayong buntag sa inyo tanan. Kumusta po kayo? First question pa lamang, para ang hirap sagutin, ano? Kumusta ho kayo? Mabuti naman, mabeauty pa rin? O pakisabi mo nga sa iyong katabi, kasi medyo seryoso. Smile naman dyan. Ayan. Diba? Ang ibig sabihin ng smile, S-M-I-L-E, see miracles in life every day. Yan. See miracles in life every day. My dear friends in Christ, sinimulan po natin ang mga mahal na araw ng Kwaresma sa pagpapahid ng abo sa ating noo. The imposition of ashes in our forehead. Sabi ho ni Saint John Paul II, the imposition of ashes in our forehead, the ashes are not just simply a display or decoration. The ashes are a declaration. A declaration of who we are. We are finite, fleeting, and fragile. Yan po ang ibig sabihin ng Lent, di ba? Lent, pahiram. Ang lahat ay pahiram sa atin ng Diyos. Di ba? One time ho, nag-homily ako sa isang parokya. Sabi ko sa kanila, ang lahat ay kaloob, ang lahat ay biyaya. Ang lahat ay pahiram. Pagkatapos ho ng aking misa, may lumapit ho na misis. Sabi sa akin, Father, sinabi mo sa homily mo, ang lahat ay pahiram. Pwede ko bang isoli yung aking asawa? Sa kanyang nanay. No? Sabi ko, no return, no exchange. Ang lahat ay kaloob, ang lahat ay biyaya. We're called to reflect on the fragility of life. Diba? Fragility of life. Hindi ba nung nakaraang COVID-19 pandemic, isang virus lamang. Isang virus. Tumigil ang mundo. Diba? Ilang taon yon? 3 years ba? 3 years. 4 years. Kumusta ho ang St. Peter noon? Oh, ngayon po, yung gera sa Middle East, isang desisyon ng mga bansang superpowers, nagkakagulo ang mundo. Hindi ba ganun ho raw, when the countries and superpowers in the first world would sneeze, dito sa atin, it's already a storm. Whether we like it or not, we are severely affected. Diba? Bumabahing pa lamang yung mga bansang superpowers. Dito sa Pilipinas, siguro nilalagnat na tayo. Diba? Fragility of life. Isn't it? Oh. Ang St. Peter ba, meron ho ba kayo sa Middle East? Ha? Wala pa. Paano kung tinatawag ko kayo ni Lord? Oh, magbukas kayo ng St. Peter dito sa Middle East. Maraming mga Pilipino doon. Sino po ang gusto? Sino po ang pupunta? O, tignan nyo, parang bigla kayo natakot. Wherever the mission calls you, wherever God calls you. O, di ba? Parang nagtuturoan kayo, di ba? Pero I think sa Muslim countries, they don't have the concept of wake. It's within 24 hours, kailangan ilibing. Diba? Ayan. Okay lang ba kayo? Fragility of life. And with that fragility of life, of course, inaanyayahan tayong mabuhay ng ganap. Fruitfulness of life. Fecundity of life. Why? Because life is short, death is sure, tomorrow is not promised, jobs are temporary. Tinatawag tayong mabuhay ng ganap.
At yan po yung ating pagninilay sa umagang ito. You know, yung uhaw natin sa kaganapan ng buhay, sa kahulugan ng buhay, sa katuturan ng buhay. You know, the profound first of humanity for God, but the deeper first of God for all of us. Diba? Ang malalim na uhaw ng tao sa Diyos, pero ang mas malalim na uhaw ng Diyos sa tao. Yan po yung ating responsorial psalm today. First is my soul for the living God. Where can I see the face of God? You know? Yun po yung unifying theme ng first reading and gospel reading. You know? Ano nga ba yung uhaw natin sa buhay ngayon? So, dalawang questions po. Points for reflection. Number one, what is our heart's deepest thirst at the moment? Oh, saan po kayo nauuhaw? Diba? Maaring kayo ay nauuhaw sa pagmamahal, atensyon, pag-unawa. Maaring kayo ay uhaw sa forgiveness. Diba? Father, pagod na akong umintindi. Sana ako naman ang iniintindi. Diba? Father, pagod na akong umunawa. Sana ako naman ang inuunawa. Diba? Ano nga ba yung malalim na gutom mo ngayon? Are you thirsty for meaning, purpose? Maaring marami ka nang na-achieve sa buhay. Pero parang gusto mo ng panibagong direksyon. Change in career path? Perhaps promotion? Saan ka nauuhaw? Ikalawa, sa anong aspeto ng ating buhay tumigil ang gripo ng pagpapala? No? Of course, we all have that access to God's grace. We only have to allow ourselves to immerse ourselves in the waters, living waters of God. No? So sa anong bahagi ng ating buhay gusto muli nating dumaloy ang tubig ng pagpapala na mula sa Diyos? Mapunan tayong muli, panibaguhin ang ating isipan, puso. You know? And with the gift of Lent is the gift of new beginnings. Panibagong simula, panibagong pag-asa, panibagong ikaw. Okay? So, dalawang points for reflection. Now, eto po, yung unang bahagi, ang malalim na uhaw ng tao sa Diyos. Ikalawang bahagi ng pagninilay, ang uhaw ni Jesus sa Ebanghelyo. Una po, ang malalim na uhaw ng tao sa Diyos. Sinasabi ho na ang tao maaring mabuhay ng ilang linggo na walang pagkain. Pero ilang araw lamang ang pwede na walang tubig. Tama? Naranasan nyo na ho ba yun? Nag-fast kayo sa pagkain, pero yung tubig, parang hindi ata natin kaya yon. Well, ano po yung sinasabi ng siyensya? Na the earth is covered with, the surface of the earth, 70% water. Yung ating katawan is 60% made of water. Diba? Tama ho ba yun sa mga drain, no? Sa mga assigned sa mga nag-eembalsamador? Diba? Tama ho ba yun? Sino po dito? Yan. Ha? Ayan. Kuminsan ilang oras ho ba bago ma-drain, kailangan i-drain lahat ng tubig, no? Tama ho ba yun? Kasi meron ho kaming missionary sa Italy, namatay ho, 40 plus years old, long-term effect ng COVID-19 pandemic. Pero pagdating ho dito sa Pilipinas, yung kabaong maraming tubig. So ilang oras bago ma-drain? Ilang oras po yun? Diba? Pwede bang magtanong?
Okay lang ba kayo? Bakit po kayo kinakabahan? Ayan po, sir. Kayo po ba yun? Ay, Ano po? Sa pagdi-drain po. ah, depende po sa case po. depende sa case. May mga barado. You know? Ayan. So, yung tubig, yung katawan natin, sabi 60% made of water. Diba? Ayan. Napakahalaga ho ng tubig sa ating buhay. You know? It is always associated with life. It is always associated with the beginning of civilizations. It is always associated with movement, migration. It is associated with healing, restoration. Oh, mahalaga ho ang tubig. No? Pero kuminsan mapanganib rin ang tubig. Kapag kulang sa tubig, matinding uhaw, tagtuyot, drought, deep thirst. Kapag sobra sa tubig, baha, delubyo. Pero ang tingin ko ay hindi lamang po ang problema doon ay yung tubig, kundi yung paggamit ng tubig, control sa tubig, konsumo sa tubig. Diba? The misuse, abuse of using water. Diba? I think yung mga nangyayari ngayon sa kapaligiran natin, diba? Sa Middle East, well, it's beyond perhaps religion, it's beyond politics, it's beyond economics, it's beyond the long history of power struggle. It's all about first. Ang uhaw ng tao sa kontrol, kapangyarihan, kayamanan. Yun lang naman yun, palagay ko. Oh. The deep thirst of the human heart for power, control. KKK. Control, kapangyarihan, kayamanan. Oh. Well, even the best goods of the earth, ano-ano ho yung mga best blessings ng buhay na maaaring ma-offer ng mundo? Beauty, pleasure, intimacy, friendship, success, esteem, adventure. It would always leave the human heart thirsting for more. Oh? Ganun yung sinasabi ni Saint Augustine. Diba? Our hearts are restless until we rest in the Lord. Diba? Yung malalim na uhaw ng tao. Lahat po tayo nauuhaw. But we are thirsty more often than not for the wrong water. Diba? Okay lang ba kayo? So ano nga ba talaga yung uhaw na iyong puso ngayon na gustong mapunan? Diba? Well, pag-usapan naman natin yung uhaw ni Jesus sa Ebanghelyo. No? Ano nga ba yung uhaw ni Jesus sa Ebanghelyo? No? Simple lamang po. Gusto po niya na yung kaligtasan ay para sa lahat. No? Lahat kasali, kasali lahat. No? Dito ba sa St. Peter, ganun po ba ang inyong motto? Walang iwanan? Walang maiiwan? Yes? No? Ganyan ho ba kayo dito sa St. Peter? Lahat kasali, kasali lahat? Oh, kasali lahat. Kung tulog ang isa, tulog rin ang lahat. Diba? Ganun po. Bakit ho? Sa Ebanghelyo, ang pamantayan ng mga Hudyo, sila lamang maliligtas. Exclusivist. Oh. Pero ang Diyos, gusto niya kasali lahat. Hindi lamang mga Hudyo, kundi mga Hentil. Non-Jews. That is the heart of God.
God's heart is big enough to embrace everyone. Jew, Gentile, Christian, non-Christian, male, female, rich, poor, bata, matanda, makasalanan, banal. Yun po ang puso ng Diyos. Lahat kasali, kasali lahat. Ba? Narinig po natin yung dalawang characters ng gospel reading. Of course, ando ng ating Panginoong Yesus, nando ng kanyang mga kababayan, na-mention po si Naaman the Syrian. Na-mention rin po ang balo, sa unang pagbasa. Diba? Yung balo at yung si Naaman the Syrian commander, sila po ay hindi po Hudyo. Pero sinasabi po ni Jesus, hindi maaring may maiiwan. Dapat lahat kasama. God's heart is big enough to embrace everyone. Ganun din po sa ating pagkatao. Kuminsan mismo sa ating pagkatao, ang hirap patawarin ang sarili. Pero gusto ni Lord ang kabuuan natin. Our strengths, our achievements, but most, above all else, our woundedness, our sins, gusto ng Diyos. God wants the entirety of our being. Andiyan pa ba kayo? Yan. So mga kapatid, papaano ho tayo makatutugon sa uhaw ng buhay natin? Look up, look within, and look forward. Una sa lahat, laging magpasalamat sa Diyos sa biyaya ng buhay. Kailangan nga ba talaga ng Diyos ang ating pasasalamat? Hindi po. Hindi ho madadagdagan ng ating pasasalamat, ng ating papuri sa Kanya ang Kanyang kadakilaan. He's already God. We worship the Lord, we pray to the Lord because we need to remember. We need to remember that everything is grace, everything is gift. Magkaiba nga daw yung grace and mercy. Grace is when God gives us blessings that we do not deserve. Mercy is when God spares us from the bad things that we deserve. And God is both generous with grace and mercy. Amen? Ang lahat ay kaloob, lahat ay biyaya. Ikalawa, we look within. Diba? We look within. Sabi nga kanina sa introduction, fasting is not only about food, but fasting has something to do with the disposition of the human heart. We could fast from what? Complaints. Pagkagising sa umaga, ang daming complaints. Why not we feast and focus on gratitude? Diba? We could fast from judgment or rash judgment, pagiging marites. Diba? And we focus on our own journey. Diba? Gustong-gusto ko nga yung acronym ng marites sa Facebook. Alam niyo ho ba yun? Mare, anong latest? Ngayon daw, Master of Arts in Relaying Information through Exaggerated Storytelling. Marami bang marites dito? Ayan. Alam niyo ho, madali hong manghusga ng kapwa. Madali. Madali. We could easily judge from what we see outside. But we can never judge a person's heart. Diba? For only God who can see and probe the depths of the human heart. Siya lamang nakakakita. Diba? Panloob, panlabas. Past, present, future. Diba? Sabi nga,
Judging others does not define who they are. It defines who we are. Oh, madali hong manghusga. Pero alam mo ba nga natin yung mga choices, options ng tao? Diba? Oh. Kung minsan yun, dinadaig pa natin ang Supreme Court sa panghuhusga. Well, tama naman yun. You know, fraternal correction, you know, but also the courts of law, you know, who are entrusted with that mission of judgment. Pero ang sinasabi ni Lord, iwasan, you know, yung rash judgment. Oh, rash judgment. Na parang kinakahon na natin yung tao sa isang pagkakamali. But again, it's only God who can see and probe the depths of the human heart. Oh. And finally, we look forward. We look forward. Oh. Sabi nga, kung gusto mo daw mabusog, magpakain ka. Kung gusto mong matugunan yung uhaw mo, you know, magbigay ka ng tubig sa iyong kapwa. You know, the air that you breathe out is the air that you breathe in. If you want to be truly happy, you make other people happy. Okay lang ba kayo? Saan pa ba kayo? So my dear friends in Christ, ano nga ba talaga yung malalim na uhaw ng puso natin ngayon? At saang aspeto ng ating buhay tumigil ang pagdaloy ng tubig, you know, ng Diyos, the living water coming from God. You know, saan natin gustong dumaloy muli? Saan natin gustong mapunan muli tayo? Saan natin gustong mahilom tayo nitong tubig, bukal ng buhay? Lahat po tayo, uhaw. We are all thirsty, but more often than not, it is always for the wrong water. Oh. Uhaw po tayo, pero mas uhaw ang Diyos sa atin. Amen. Thank you for joining us. View our past broadcast on the St. Peter Community YouTube channel and St. Peter Community Facebook page. Don't forget to like, to share, to subscribe, and hit the bell so you can be notified on our upcoming activities. Maraming salamat po at laging tandaan, unahin natin lagi ang Diyos.